letting time fly. Can't stop, won't stop, hit the skyline while everybody else flies, cause I'm down right. Keeping things on lock, I'm about mine. Sipping 100 proof shots, letting time fly. Can't stay in one place, we the outside. Going at it all day till it's nighttime. Now I can't see straight, but it's alright. I'm doing things my way. I'm up going out now, I'm up going out now, I'm up going. Stay out of my business, attitude switching, no speed limit, chrome heart dripping, righting my wrongs, brighten that picture, future so blurry, couldn't frame it with a filter. So I don't know why I think, need some money in the city where the bags are. Took her out of work and now she never going back to it. Said it feels better when you come and put your hands on it. Oh yeah, don't got no money so you spending mine. Back to LA and now we going up. Came from the back and now we in the front. Still in the club and now you know we letting time fly. Can't stop, won't stop, hit the skyline while everybody else flies, cause I'm down right. Keeping things on lock. Sa mga Yamaha lover dyan at naghahanap kayo ng pang-offroad na motor ni Yamaha, well, nilabas na nga nila guys yung 2026 Yamaha WR155R entry-level na pang-offroad na motor ni Yamaha. At syempre, bagong modelo, tatalakayin natin guys, specs, features, at syempre yung updated price. At syempre, alamin na din natin guys kung may nag-upgrade ba pagdating sa feature at syempre sa specs. Kaya naman tara, samahan nyo ikutan tong motor na to. Let's go! Before muna natin ikutan tong WR155R 2026 model, dito na muna tayo guys sa kanyang technical specification. Of course, this motorcycle still powered by 155cc liquid-cooled 4-stroke single overhead cam at 4 valve. Ito ay merong single cylinder at syempre may lakas na 12.3 kilowatts at 10,000 RPM and max torque of 14.3 Newton meter at 6,500 RPM. And then pagdating naman guys sa kanyang seat height, ito ay meron seat height na 880mm at ground clearance na 245mm. Kaya naman, ayan, sa mga malalaking humps, hindi na po tatama yung ilalim na bahagi ng motor na to kasi napakataas po ng ground clearance niya. At perfect na perfect po ito, lalong-lalo dun sa mga matatangkad. So, my height guys is 5'5", abot ko to, yun nga lang naka-tiptoe tayo. Front look guys, yung una nyo talaga mapapansin dito is yung kanyang napaka astig na decals, no, which is itong color combo na yellow, cyan at saka violet. And of course, aside sa decals dyan, nandito yung kanyang pinaka malaking decals, which is perfect na perfect to, lalong-lalo na kung favorite color mo to sa mga lady rider dyan, highly recommend this. Ayan, pang off-road na motor ni Yamaha kasi bagay na bagay to sa inyo, mga mima ko. So, dito tayo sa kanyang headlight. Of course, ito pa rin po is naka-halogen or bulb type, turn signal, naka-bulb type pa rin. Pero kahit ganun pa man, maliwanag pa rin naman yung buga nito pagkagabi. So, ginamitan pa rin siya guys ng an inverted telescopic fork suspension with single disc, dual path, piston brake caliper. And din dito, ito naman yung kanyang built dito sa side. Ayan. So, yung kulay na kanyang chassis at saka yung kulay na kanyang decals nag-complement talaga. So, for me, ayan, gustong-gusto ko tong kulay na to kasi nag-complement talaga sa overall looks niya. So, dito tayo sa kanyang dashboard. Of course, dito sa kanyang dashboard, guys, naka-fully digital na siya, no? So, makikita nyo naman, nandyan yung kanyang, So, nandyan yung speedometer, fuel gauge, RPM, tapos meron siyang trip. So, yung kinaganda dito, meron na din siyang gear indicator kung saan malalaman mo kung anong gear ka na. Meron siyang isang button dito, guys. Check natin. Meron din siyang time. Ayan. So, F-Eco, average F-Eco, at saka yung kilometer kung ilan ay natakbo. Trip 1 at trip 2, trip F. Ayan. So, nandito yung kanyang RPM, tsaka yung speedometer, fuel gauge. Ayan. So, dito naman tayo sa kanyang buttons and switches. So, pagdating sa button switches, guys, meron siyang kill switch off, activated electric start. Sa kabila naman, meron siyang hazard light. Ayan. Tapos, pwede natin siyang i-off, high beam, low beam, turn signal, horn, at saka yung pass light. And then, pagdating dito, aggressive pa rin naman yung kanyang grip, no? Naked handlebar. Tapos, dito naman sa kanyang fuel tank, meron siyang capacity na 8.1 liter, kaya naman malalayo na rin yung mararating nyo bago kayo magpagasolina ulit. Tapos, sa seat naman niya, seat cover is naka-sun type. Ayan, no? So,
Ito yung kanyang engine. So, pagdating sa engine guys, silver pa rin yung kulay. Yung chassis, naka-cyan din. Ito yung kanyang radiator. Pero kung gusto mo naman mag-upgrade ng radiator cover, pwede naman as long as may available sa aftermarket. So, ito yung kanyang brake pedal. Apakan ng driver. Ito yung apakan ng angkas guys. Tapos, ito yung monoshock niya. So, monoshock, swing arm pa rin yung gamit. Single disc at Nissan. Ayan. So, pagpasensyahan nyo na guys kung medyo maingay. Hindi kasi natin gamit yung ating auto consolation na mic. No? So, ayan. Single hydraulic disc brake with single path piston brake caliper. So, yung tire size niya sa likod is 4.10 by 18. While dito sa front naman is 2.75 by 21. No? Tapos, ito naman yung kanyang taillight. So, pagdating sa taillight guys, naka-halogen. Turn signal, naka-halogen pa rin naman. Same pa rin ang dati, walang pinagbago. Sa tambucho naman, napaka-aggressive pa rin ang tambucho. May cover dito para hindi mapasok yung angkas. Ayan, tapos, tirakpan pa ng side fairings niya. And then, ito naman yung kanyang chain, no? So, meron pa rin siyang chain cover plastic. Meron pa rin naman. Tapos, ito yung apakan ng angkas. Siyempre, yung cambia ng driver, no? So, meron siyang cambia na 5-speed manual constant mesh. So, ito yung sa side naman niya na view dito sa kabila. Ayan. So, ito yung magandang motor guys. Kung mahilig kayong mag-gaming sa off-road, kung gusto nyo ng ganitong klaseng motor, perfect na perfect. So, kasi usually, nakikita ko dito nilalaro dito nila, kaso nga lang binabaklas nila yung mga headlight ganyan. So, napakaganda ng torque at saka power nito guys, hindi na din kayo mabibitin. Tatanong naman, gaano ba siya kabigat? So, with full oil and fuel tank, 134 kilograms. Kaya naman kahit lady rider guys, ayan, kayang-kaya itong maneuver kasi magaan lang naman siya. So, wala namang binago guys sa kanyang specs and feature. Yun lang naman, yung decals niya. Yung decals niya lang naman yung binago. Tapos yung kanyang chassis, yung pa rin po hanggang ngayon. Kaya naman kung interested kayo dito sa ganitong klase ng motor guys, ito ngayon ay may presyo dito sa Yamaha Viking Tagum na spot cash nito guys is 180,900. Down payment is 18,000. Monthly sa 3 years ay 8,226 at rebates na 200. So, itong motor na to guys is available lamang dito sa may Bike Link Tagum. In front lang siya ng Arriesgado College. So, yung full address guys, ilalagay ko na lang dyan sa description box para mas makapag-inquire kayo regarding sa motor na to. So, ayan na guys, tapos na nga natin ikutan ang motor ni Yamaha WR155R. Ano yung masasabi nyo sa motor na to? Sulit ba siya sa presyo niya? At anong katangian niya kung bakit ito yung motor na i-consider nyo bilhin ngayong taon? Paki-comment naman sa baba. At syempre, kung bago pa lang kayo sa channel ko at hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe para ma-notify kayo once may bago tayong upload na gaya nito. And also, please follow me on my Facebook page, Instagram at TikTok, Langga Gale. So yun guys, hanggang dito na muna tayo. Ride safe and peace out!